Hello mga anak-shis! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng x in the inequality. Tuturuan ko rin kayo kung paano magsulat ng set notation, interval notation at graph given ang linear inequality in one variable. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Teacher Jinjin T. Gandeza, a licensed professional teacher major in mathematics. Gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Ito ay dedicated sa lahat ng mga estudyante, mga magulang at mga guro. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day mga anak-shis! Bago ninyo panoorin ang video na ito, kailangan panoorin nyo muna yung nandito sa card or nasa description below. Dito ko tinuro kung paano magsulat ng set notation, interval notation at kung paano mag-graph ng linear inequality. Okay? Let's have a quick review. Kapag ang gagamitin natin ay greater than at less than, ang gagamiting interval notation ay parenthesis. Kapag naman sa graph, ang gagamiting circle ay open circle. Ngayon, kapag naman ang gagamitin natin ay greater than or equal to at less than or equal to, ang gagamiting interval notation ay brackets at ang gagamitin sa graph na circle ay shaded circle. Example number 1, 2x is less than or equal to 4. Ang gagawin dito, kailangan natin isolve yung x ng inequality. Kagaya lang din ng pag-solve ng linear equations, di ba, ang kailangan lang na matira is x. Okay? Kaya, i-divide natin ito both sides by 2. Para makancel si 2, yung x lang ang matira. Is less than or equal to 4 divided by 2, that is 2. So, ang linear inequality ay x is less than or equal to 2. Ngayon, paano natin siya isusulat sa set notation? So, ang set notation niya ay, maglagay lang tayo ng curly brackets, tapos maglagay tayo ng x, such that x, isulat natin to, is less than or equal to 2, then enclose it with curly brackets. Ito na yung set notation niya. Ngayon, i-graph muna natin para mas madaling makuha yung interval notation. So, mag-drawing tayo ng number line. Ang given na inequality symbol ay less than or equal to. Kaya ang gagamitin nating circle ay shaded circle sa tapat ng positive 2. Or pwede rin naman dito mismo sa number line. Okay? So maglagay tayo ng circle dyan. At di ba yung tinuro kong tips sa inyo kung saan nakaturo yung inequality symbol, doon din patungo yung arrow. Okay? So ito na yung kanyang graph. Ngayon, pwede na nating isulat yung interval notation. Diba ang ibig sabihin ng arrow na to ay papunta sa negative infinity. So, isulat muna natin yung negative infinity. At always na kapag positive or negative infinity, ang gagamitin ay parenthesis. Okay, so ito kapag negative or positive infinity, ang gagamitin is parenthesis. Hanggang saan yung interval notation niya? Hanggang positive 2 lang. At yung positive 2 shaded, meaning to say, ang gagamitin natin is bracket. So, ito na yung interval notation ng number 1. Number 2, negative 3 less than 2x plus 3 is less than 15. Kapag ganito, tatlo yung partition niya, ang gagawin natin is, yung x lang ang matira dito sa gitna. Para matanggal si positive 3 dito, kailangan nating mag-add ng, maglagay muna tayo ng ganyan, space, 15, then space. Ano ang i-add natin kay 3 para maging 0 siya? That is, negative 3. Okay? Next, simplify. Negative 3 minus 3, same sign, copy the sign, then add. 3 plus 3 equals 6. Less than, makakancel na yan, ang matitira is 2x.
less than 15 minus 3 equals 12. Then, para matira si x dito, i-divide natin lahat ng sides by 2. So, cancel. X is greater than negative 6 divided by 2 equals negative 3. But less than 12 divided by 2 equals 6. Ito na ang linear inequality natin. Ngayon, ano ang set notation? Curly brackets, x such that. Kopyahin ito. X is greater than negative 3 but less than positive 6. Ang next na gagawin, i-graph muna natin para mas madaling kunin ang kanyang interval notation. Ang gagawin natin dito, i-plot muna natin si negative 3. Since ang ginamit nating inequality symbol ay less than, meaning to say, open circle. So, sa tapat muna ng negative 3 at yung isa naman sa positive 6. Ngayon, x is greater than negative 3. Ano ba yung mga negative 3? Diba, papunta doon. But x is less than 6 din. Kaya, ang magiging graph nito ay ganyan. May hangganan. Mula negative 3 hanggang positive 6 lang siya. Ito na ang kanyang graph. Ngayon, ano naman ang kanyang interval notation? Open circle, parenthesis. Then, negative 3, comma, hanggang positive 6, open circle, meaning to say, parenthesis. So, ganyan na ang kanyang interval notation. Okay? Number 3, 5x minus 4 is greater than positive 6. Ang goal natin dito, yung x lang ang matira dito. Meaning to say, yung negative 4, i-transpose natin sa kabila. So, ang matitira na lang ay 5x is greater than positive 6. Kapag nag-transpose tayo ng number, mag-change ng sign. Naituro ko na to sa nakaraang video ha. Yung negative 4 magiging positive 4. Then, simplify. 5x is greater than 6 plus 4, that is 10. Ngayon, ang gagawin natin, kailangan yung x lang ang matira. So, i-divide natin both sides by 5 para makancel yung 5. So, ang matitira na lang is x greater than 10 divided by 5 is equal to 2. Ito na yung linear inequality natin. Ngayon, paano to isusulat sa kanyang set notation? Okay, so maglagay lang tayo ng curly brackets, tapos x, such that, kopyahin lang natin to, x is greater than 2, then enclose it with curly brackets. Ito na yung kanyang set notation. Ngayon, para mas madali nating makuha yung interval notation, unahin muna nating i-graph yung inequality. Mag-drawing tayo ng number line. Pwede nyo pang dugtungan to ha, pero ang given lang kasi is x is greater than 2. So, ngayon, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng anong inequality symbol that is greater than. So, sa tapat ng positive 2, open circle. Kung saan yung turo ng arrow, doon din patungo yung arrow dito. So, ganyan yung kanyang graph. Ngayon, paano isulat sa kanyang interval notation? Pag nagsusulat tayo ng interval notation, mas nauna palagi yung mas maliit na value. Okay? So, dito, nagsimula sa positive 2 hanggang positive infinity. Ano ang gagamitin nating notation? Open circle, meaning to say, parenthesis. At sabi ko nga kanina, kapag infinity, parenthesis din. So, this is now the interval notation of this inequality. Number 4, 2x over 3 plus 1/2 is greater than x minus 5. Okay, so, ang una natin gagawin, pagsamahin natin yung mga common terms. Kaya, yung x, transpose natin dito sa kabila. Yung 1/2 naman, isama natin dito sa constant. So, magiging 2x over 3. Yung x transpose dito, magiging negative x is greater than negative 5. Yung positive 1/2, nilipat, naging negative 1/2 na siya. Next, simplify. So, parang tayong nag-subtract ng algebraic expression. Diba ito may denominator na 1.
para makuha natin yung kanilang LCD. So, ang LCD nito ay positive 3. Then, 3 divided by 3, that is 1, times 2x equals positive 2x. Minus, 3 divided by 1 equals positive 3, times x equals 3x. Okay? Next, greater than, negative 5 minus 1 half. Maglagay tayo ng denominator ni negative 5 na 1 para masubtract natin itong fraction. So, ano ang LCD ng 1 at 2? That is 2. 2 divided by 1 equals 2 times negative 5 equals negative 10. Minus 2 divided by 2 equals 1 times 1 equals positive 1. Simplify. 2x minus 3x equals negative x over 3. Greater than negative 10 minus 1, magkapareho ng sign, add, then copy the sign. So, 10 plus 1 equals 11 over 2. Simplify. So, di ba ang kailangan lang natin is matira yung x. At kapag may denominator, i-multiply natin siya sa kanyang denominator. Ano ang denominator nito? That is 3. Kaya, i-multiply natin yan ng positive 3 both sides, using the multiplication property of inequality. Ngayon, multiply, makakancel ito, ang matitira lang ay negative x greater than negative 11 over 2 times 3 equals negative 33 over 2. Ngayon, di ba x lang dapat ang matira, may kasamang coefficient ito na negative 1. Automatic yan. Kaya, i-divide pa natin ito ng negative 1 both sides. So, negative 1, negative 1. So, makakancel yung negative 1. Ang matitira ay, lalagay ko na lang dito yung answer. So, ang matitira na lang ay x. At, di ba yung sinabi ko nung sa mga nakaraang video, kapag nag-divide tayo ng negative number, always flip the sign. Magiging, yung greater than magiging less than. Then, negative 33 over 2 divided by negative 1, that is 33 over 2. I-review nyo na lang kung paano mag-divide ng fraction to whole number. Okay? So, ang inequality natin is x is less than 33 over 2. Maaring ito ay iba doon sa solution ng module ninyo, kaya chinek ko at ito talaga ang lumabas. X is less than 33 over 2. Ngayon, isulat na natin siya sa kanyang set notation. So, curly brackets, x such that, kopyahin lang natin to, x is less than 33 over 2, then curly brackets. Graph natin para makuha natin yung kanyang interval notation. So, that is, since fraction ito, i-convert natin siya sa decimal form para madali nating i-plot sa number line. Ang katumbas nito ay 33 divided by 2, that is 16.5. Okay? So, sa number line, 0 dito, ang interval natin is 5 para mas madaling i-graph. 5, 10, 15, 20. Dito naman, negative 5, negative 10. Pwede nyo pang dugtungan yan, ha? X is less than 16.5. Nasaan dito yung 16.5? Nasa pagitan ng 15 and 20. Open circle or shaded circle? Less than, meaning to say, open. Saan paturo yung arrow? Hanggang negative infinity. So, ito na yung kanyang graph. Ngayon, paano natin isulat sa interval notation? Unahin natin yung negative infinity, at kapag negative infinity, parenthesis ang gagamitin. Hanggang 33 over 2, less than, kaya ang gagamitin ay parenthesis. Okay, so ganyan na yung kanyang interval notation. Number 5, 0.8 plus 0.6x is greater than 4.2. First, kailangan yung x lang ang matira dito. So, ang matitira lang is 0.6x is greater than 4.2.
Tapos, yung 0.8, transpose natin dito, mag-change ng sign, magiging negative 0.8. Then, simplify. 0.6x is greater than or equal to 4.2 minus 0.8, that is 3.4. So, 3.4 to. Ngayon, para makancel si 0.6, i-divide natin both sides by 0.6. So, makakancel ito. Ang matitira na lang ay x is greater than 3.4 divided by 0.6. Okay, balikan natin yung mga topic natin ng first grading. Decimal to decimal. Move to the right para maging whole number. Then, kapag nag-move dito, dapat mag-move din dito. Then, ilagay dito yung decimal point. Ngayon, 34 divided by 6 equals 5. 5 times 6 equals 30. 34 minus 30 equals 4. So, ang nakuha nating sagot ay 5 and 4 over 6. Reduce this to lowest term, magiging 5. Divide it by 2. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. So, that is 5 and 2/3. Ito na yung linear inequality natin. Ngayon, isulat natin siya sa kanyang set notation. So, curly bracket, x, such that, kopyahin lang ito, x is greater than or equal to 5 and 2/3. Then, i-graph na natin. Ano ang katumbas ng 5 and 2/3 sa decimal form? Ang katumbas niya ay 5.6 na may bar. Okay, so mag-drawing tayo ng number line, yung graph natin. I-plot natin yung 5.6 dito sa number line. So, nandito siya sa pagitan ng 5 tsaka 6. So, nandito. Greater than or equal to. So, ang gagamitin nating circle ay shaded. Saan patungo yung arrow? Papunta dito. Kaya, ganyan. Next, isulat natin ang kanyang interval notation. Palagi yung mauna yung nandito sa left. Okay? So, that is 5 and 2/3 hanggang positive infinity. Gamit natin shaded, meaning to say bracket. Then, kapag infinity, always parenthesis. So, ito na yung kanyang interval notation. Maraming salamat. Sana nakatulong ito sa inyong mga modules and activities.